Ng Pep ang magtatanong. Ano, isa lang mo nga yung binti mo, hindi kami na. Yun, una congratulations kasi maganda talaga yung pelikula. Thank you. Tapos yung question ko sa inyong dalawa, so tingin nyo ba personally, hanggang saan lang dapat ang pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya? Sandra, ikaw muna. Siguro dapat walang hangganan, di ba? Pang pamilya mo kasi wala kang tatakbuhan. Sino bang makakasama mo hanggang sa dulo? Di ba? Pag wala na lahat ng mga to. Pamilya pa rin talaga eh. Pero yung ganitong klaseng sitwasyon yung sa pelikula, pinilit naman ni Arsenio eh, na intindihin hanggang dulo, hanggang sa kahit nga sarili pangarap niya, kinalimutan muna niya para sa pamilya niya. Pero yung kaisa-isa kasing, di ba, taong nag-hold, kinakapitan niya doon is madadamay. Kaya din siguro yun yung naging hangganan na ito na lang kaisa-isang pinangahawakan ko para gawin ko doon lahat para sa inyo, tapos nawala pa dahil lang sa atin, dahil lang sa katoksika ng pamilya natin. Ayun, kung siguro talagang apektado na yung pangsarili mo, yung mental, emotional, physical, lahat na is yung being mo bilang tao. Tapos may pangarap ka pa, gusto mong bumuo ng sarili mong pamilya. Pag lahat yun siguro medyo may isang tabi o naapektuhan dahil sa kanila. Yun, siguro bakit ka na magdesisyon na tama na. Kumbaga, hindi naman ako nagdamot, binigay ko naman lahat. Oo, ikaw. Ano nga ulit? Nakating kasi ako sa binti. So tingin mo personally, hanggang saan lang dapat ang pagmamahal sa pamilya? Hanggat kaya mo. Diba? Hanggat mahaba pa yung busy mo. Pag maikli na, pag feeling mo, abuso na, ikaw nang kakawala. Kasi pag pinagbigyan mo pa sila lalo, hanggang sa madurog ka na, hindi nila kasalanan yung kasalanan mo. Diba? Kasi nakalagay yan sa versikulo 3 talata 24. Ah? Ay, iba ba yun? Sorry. Tapos, Sandra, ikaw ulit, bilang sa tunay na buhay, family man ka na, di ba? Paano mo na-connect or na-relate si Sanjo kay Arsenio? O walang connection at all? O meron ba? Parehas kaming pangatlo. Oh, okay. Parehas kaming middle child. Ayun, yun, may ate rin ako, may kuya rin ako. Yun yung mga medyo parehas. Siguro kay Arsenio, hindi naman ganun, hindi ganun kasi yung sitwasyon sa pamilya namin. Pero excited akong gawin siya. Yung ganung klaseng sitwasyon sa pamilya kasi hindi naman bago sa akin yan, di ba? Parang kahit paano, kapit naririnig mo sa community mo, sa trabaho mo, di lang naman sa bahay ang pagiging toxic na marami sa school, sa lahat ng lugar. So, ano ba, nag-enjoy lang ako eh, kasi bago siya sa akin. Gusto kong ma-experience, mapunta sa ganong klaseng sitwasyon. Ano kayang maramdaman mo kung yung pamilya mo ganito. Kaya naging exciting sa akin, naging challenging din, and nakakatuwa na, ayun, nabigyan ako ng gandang pagkakataon para i-portray si Arsenio na sana naman maraming gumaya sa kanya na piliin din niya yung sarili niya. Diba, pagdating ng araw. Ayun, thank you. Mga last question ko, kung papipiliin ka with this movie, box office o awards? Pareho. Salam. Salam. Box office. Tama nga naman. Oo. Ngayon, ang dami-dami ng mga award-giving bodies. Hindi mo na alam kung paano sila nagsimula. Ano yung pinagkapitan nila, ano yung pinaggugutan nila, ba't biglang nilang sumulpot yung award-giving body na yun. So, box office. Diba? Box office, para mas marami pa tayong maiproduce at matulungan mga production people na, syempre marami na namang walang trabaho dito, no? Kaya hindi ko naman sinasabing gandahan nyo, papurihin nyo ng purihin. Hindi.
Kung nagustuhan nyo, pwede nyo isulat, pwede nyo i-vlog. Kung hindi nyo nagustuhan, after 7 days na lang, mga August 7 nyo na lang i-sulat. Oo, ha? Pero nakakatuwa kasi nung nagpa-review kami sa MTRCB, tapos binigyan kami ng PG. Yes, oo. Paglabas nila, hindi pa rin sila parang hindi pa rin sila maka-move on. Tapos sabi niya, kulang pa yung mura ni Arsenio. Kasi maiintindihan mo talaga siya kung bakit siya bumuga sa huli. So, hindi na namin dinagdagan pa ng mga mura. Pero okay na yun, di ba? Yung pagmumura. Ang ganda ng Excel ng linura niya yung buong pamilya. Kahit konti, Beautiful. Ayan, Thank you. Pero syempre, pakiusap namin, huwag niyan pong i-spoil yung movie. Para naman ma-experience din ng ibang gustong manood kung ano yung curiosity nila na bakit ang dami-daming pumupuri sa movie. Thank you and congratulations. Thank you, Ten. Thank you, Sir Romel. At saka sa panahon ngayon ay, di ba, na ang hirap talagang kumita ng mga pelikula. Pag blockbuster ka, great award na yun, di ba? Yes, ngayon naman susunod natin tanong kay Miss Hannah from Inquirer. Huwag masyadong maingay, Loy, may natutulog. Sorry po. First of all, congratulations po sa inyo. So, question ko po para sa inyong dalawa, how much are you willing to sacrifice po for your families? Ilang milyon, gano'n? Ano million? How much? 3 million po ba? Hindi, lagi kong sinasabi, hanggat kaya mo, hanggat kaya ng utak mo, ng puso mo, yakapin mo sila at itaguyod mo sila. Pag hindi mo na kaya, magpaalam ka. Sasabihin mo, ako muna, ako naman. Ganda, no? Mga ilang taon na tayo nun, sabihin mo, ako naman. hanggang anong age pwede sabihin na ako naman? Kasi minsan umaabot ka na, hindi mo napapansin, lumilipas na yung taon. Senior ka. Tumatanda ka na parang si Arsenio, hindi na nakapag-asawa. Siguro hanggang saan ang pwedeng Sacrifice. Sacrifice po para sa family. sacrifice? Ayun, hanggang kaya mo lang. Hanggang kaya mo lang. Kung ako yung pag umabot ka na sa punto na may ibang tao ka na maapektuhan para lang tulungan yung pamilya mo. Kung meron ka ng ibang idadamay, kanyari, mangungutang ka na o mag-ano ka na. Siguro, di ba, hanggang dun sa sarili mo lang. Pag may ibang tao nang involved, lalo na kung may sarili ka ng pamilya o may asawa ka na, may anak ka na rin, na sarili mong, may sarili ka nang itinataguyod na pamilya, siguro, dapat yun munang prioritize mo bago yung di ba, yung naiwan mong pamilya. Sige po, follow up lang po. Hindi lang po ito related sa family. Pero was there any moment in your life po na masyado na pong nasa toxic kayo na situation, tas naubos na yung pasensya nyo at gusto niyo na pong sabihin, ako na lang. Si Bea yun. Masaya na siya. Kahit hindi po specific, kahit very general na lang. Has there ever been a moment po na masyado na po kayong stuck in this toxic situation? Tapos umabot na sa point na sinabi nyo, ayoko na, hindi ko na kaya. Sasabihin mo lang naman yun kung hindi ka masyadong experienced sa buhay. Kung hindi ka pinanday ng panahon. So, sa mga henerasyon ngayon, yan ang madalas silang sabihin kasi hindi sila masyadong experienced sa buhay. Wala sila masyadong ordeal na pinagdaanan. Kaya nasasabi agad nila yan. Lalo na kung naiinggit sila dun sa buhay ng iba na, ba't siya maganda buhay, ba't ako hindi? Ba't gano'n ang family niya? Ba't yung akin ang gulo? So nakukompare yung buhay niya dun sa buhay ng iba na maganda. Kaya yun din ang isang toxicity rin yun
yung masyado mong kinukumpara yung sarili mo sa iba, di ba? Kasi, syempre, para ano yun eh, ano yun, para sumakses ka, step by the step yan. What happened? Kasi meme na yung sumakses. Yun na rin daw ang Ayun na rin po. Thank you po. Congratulations. Sandali, ba't parang iyak na iyak si Marisa? Anong nangyari? Hanggang ngayon, kanina pa. Yun nga, sana may part 2, pwede ba? Part 2? Baka unahin namin yung part 3. Ang ganda, Papa O. Maraming salamat. Teka lang po unahin lang po. Eto, nandito, kanina pa to nang gigigit nung nanonood pa lang eh. Hello po, magandang gabi. My name is Kapitana Sisa. Of course, kasama ko yung partner ko si Tita Cora from Baclitas ng 106.7 Energy FM. Since July kasi ito ipalalabas, tama po ba ako? Hindi po ba kayo natatakot na alam naman natin na ang mga foreign films na lalabas for July is talaga medyo bigatin. Andyan ang Superman, andyan ang kung ano-ano man. Hindi po ba kayo na tatakot na makipagsabayan sa mga foreign films na ipalalabas for July? Alam mo sabihin ko, sila ang matakot sa akin. Diba? Siyempre yung kung kaba Hindi, po. wala. Siyempre, kung uunahin namin yung kaba, hindi na namin ito magagawa. Hindi na, di ba, wala nang ganitong pelikula. So, tinatry pa rin namin na makagawa ng isang makabuluhang pelikula na sasalamin sa buhay ng bawat Pilipino at tatangkilikin din ng mga kapwa Pilipino. Although, alam naman natin ang sitwasyon ngayon sa mga sinihan, mas inuuna yung foreign films. Yes. Malay nyo naman sa tulong ninyo, sa tulong po ng lahat, malay nyo makarating sa mas nakararami yan, panoorin nila at sa paraan po ng pagpopromote natin. Eh, di ba, maingganyo yung mga kapwa natin Pilipino na ito naman muna, Pinoy movie muna. Oo. Kami naman, Correct. wag Tama. muna kayo. Ganon. Tama naman po. Ito, ang second question ko po, Papa O. Sabi niyo po kasi kanina is SM lang po siya. Is there any plan pa ba na mag-venture out into sa ibang malls pa? Like Robinsons na ano? Sa ngayon, SM exclusive po kami. So, naniniwala naman kami sa Kakayanan. suporta at tulong na magagawa ng SM lalo na. At binigyan kami ng chance na mapanood nila yung movie. At meron nga kami exhibitors day kung saan yung mismong head ng cinemas ay tatawagan lahat ng mga heads ng mga bawat SM cinema para panoorin yung pelikula. Ganon katindi yung paniniwala ng SM sa pelikula nung mapanood nila ito. Maganda naman kasi talaga, in Thank fairness. you. Kahit pa sabihin mo, tama naman si Ate Marisa kanina eh. Talagang lahat naman makaka-relate eh. And to Sanjo, congratulations. Wala ka pa rin kupas, promise. Pag umiyak ka, dala mo pa rin lahat ng audience talaga. As in, isa ka sa magaling na aktor. Pareho kami ni wala rin akong kopas. Oh. Ako pas. Sorry. But anyways, thank you so much and congratulations. Makakaasa po kayo na kami po bilang isa sa mga baguhan sa mundo ng entertainment world na may programa sa radyo, makakaasa po kayong ang buong suporta po ng Energy FM na sa pelikulang ito. Hindi dahil sa kakilala, nakausap, kung hindi dahil sa napanood po namin ngayon at maganda talaga ang pelikula. May Thank you, mga, thank you so much. kasi may mga nire-review kami talaga, pangit talaga. Hindi ko nasasabihin. Ay, wag na! Wala nga tao, B. Pero yun din yung pinakasan. Oo. Hindi, pero yun na.
Pero hindi, congratulations Z, congratulations Papa O, and sa lahat ng cast. It is a job well done talaga. Thank you so much. Meron po kami dong MOS kasi isang malaking tulong po. Kung nagustuhan niyo po, hindi po namin kayo pipilitin, or yung hindi nagkagusto, pwedeng lumayas na. Yung nakagusto, pwede ho magpa-interview kahit saglit lang tungkol sa movie, dahil wala ho kaming pambayad ng trailer sa Free TV, dahil ang mahal-mahal nun. So, kinakalat lang po namin yung magandang balita sa Sopmed, sa digital lang. Kaya kailangan din po namin yung tulong ninyo. Lalo na nung anak ni Palos. Sorry. Asian ba yan? Sorry. Okay, so meron pang thank you Rochelle and Alvin. At Tita Cora, yes, Tita Cora. Hi po, ayan, kay Sir Sanjo at saka kay Kapatid yan ni Papa Jack sa radio. Diba? Dinaldal tayo. Ayan. May tanong po ako regarding po dun sa dun sa eksena niyo with Miss Susan Africa. Nakailang take po kayo ng sampal dun? Parang dalawa. Dalawang Parang beses twice. Hindi siya. Pero Siya mismo yung pag hindi siya contento. Talaga po. Totoong sampal yun. Totoo. Nagulat nga ako pagharap ko. Ang ganda ng timing ni Tita Su. Kasi, kumbaga, nahirap din Bumurahin ko siya Ang galing, sakto pag-turn ko, andun na. Ang galing nung naging timing, kaya nagulat din ako sa scene. Kaya tahimik din ako, tapos napastop muna ako bago ako mag-lines ulit. Kaya nakakatuwa dahil pati technical, pati mga camera shots, tumutulong siya sa scene. At ang ganda po ng kulay. Maganda rin yung ilaw ng DOP. Tsaka, yan, ang ganda ng music, ang ganda ng scoring, dinadala ka talaga dun sa... Sino pong gumawa nga po pala ng scoring? Sorry po. Yung scoring, yung nag-score sa Green Bones. That's Si Len Calvo. Sino ba yung DOP natin? Si Albert. Tapos, ang ganda rin ng color gating namin. Sigurado po ba kayong wala na kayong itatagong clip na sinampal niyo din si Miss Susan Africa? Or inapakan niyo yung mukha ng brother niyo dun sa pelikula? Kasi po, parang huli po nila talaga yung gigil po namin. Opo. Lalo ng siya. Kung kayo po ang papipiliin, Sir Sanjo, pipiliin niyo po bang sampalin pati yung tsahin? Kasi sa totoo lang kanina, hindi na kami naaawa sa inyo. Nanggigigil kami, parang gusto namin kayong tulungan. Opo. Pero tanggap po ba kayo isang tulong pag ganun po? Yun talaga ang gusto naming makuwang reaction ng audience. Hindi umiyak, maawa. Huwag sila, kasi hindi naman talaga nakakaawa si Arsenio Kumbaga, nabubisit siya sa sitwasyon. So, yun ang gusto namin makuha na emotion ng audience after manood. Is yung gigil, yung inis, yung pikon dun sa mga toxicity ng pamilya. Yun yung gusto namin. Hindi yung ang ganda na iyak ako. Ang goal namin is mainis yung tao at matigil na yung gantong klaseng kultura. Sobrang last na po, Sir Sanjo. Etong tanong ko kasi may kinalaman po sa pag-ibig. Nakita po natin kanina dun sa pelikula na iniwan nyo po yung inyo pong pamilya at hindi po kami nakakita ng ending sa relasyon po ninyo ng iyong girlfriend doon. Hanggang saan po ninyo kayang isakripisyo ang pagmamahal nyo para sa sarili nyong pamilya? I mean sa inyo pong love life. Kaya nyo po bang bitawan ang pamilya nyo para sa love life? Sa totoong buhay po. Kung kayo po yung tatanong. Love life? Ano ba to? Boyfriend, girlfriend? Hindi siya magka-level para sa akin ang pamilya at ang love life. Magkaiba sila ng pagmamahal. Kaya I don't think parang pwede mo silang pagpiliin. Pwede mo silang pagsabayin, pero hindi ka pwede mamili sa kanilang dalawa. Kung iiwan ko man ang pamilya ko, hindi yun dahil sa partner ko. Kundi dahil yun sa kanila at sa akin. Yung relasyon namin, labas din yung partner ko. Hindi para, alam mo yan, kami o siya. Hindi.
Kung magdidesisyon man ako sa buhay, hindi walang kinalaman din yung partner. Yes. Kumbaga, sarili ko lang yun. Maraming salamat. Thank you.